Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel do, The Action Man. Ora sa lahat, mega live shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host para magbigay ng komentaryo at reaksyon sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no? Gusto ko lang ho ito pag-usapan at alamin po natin kung pwede po ba o pasok po ba ang nasabing sumpina na pinadala ni Anthony Taberna dito sa maling address o tinaniman ng maling address laban dito kay Maharlika. Ito ho, ayan, ang bida sa ating programa, yung dalawa. Alam ho natin kung gaano kainit po ang labanan nito sa Maharlika versus Tunying ho, mga ka-action, no? So ito ho, si Tunying po nagpadala ho ng sumpina doon sa Pasig, na kung saan ito naman si Maharlika ay pumalag. Na maling address ang kanilang pinadalhan ni na nasabing Anthony Taberna ho. Sumpina po ito na pinadala sa kanya laban sa kasong libel ho, mga ka-action. Alam ho natin kung ano po ba itong punot dulo sa pinagkaugatan, bakit dumating ito sa kasuhan. Kung dati kasi ito si Maharlika ay hindi pinapansin ni Tunying, kaso nga lang umabot sa punto na parang nadawit ang pangalan ng anak ni Tunying ho. Mali naman po yun, Maharlika. Sa totoo lang Inday, mali ho. Kung kayo po ay may mga hindi nagkakaunawaan o hindi nagkakaintindihan, sana naman ho, huwag nyo pong idamay ang anak dahil wala po yung kaalam-alam kung ano po ang pinag-aawayan nyo. Okay? Mali po yun. Kaya dito uminit si Tunying, mga ka-action. Kaya pinadalhan siya ng, ginfilean siya ng kaso ng libel nga ho, mga ka-action. Ngayon, ito, bago po tayo magtuloy-tuloy, panoorin po muna natin ito si Maharlika. Ayan. Ulitin ko mga palangga na tinaniman nila ako ng kaso at ginawa nila ako ng fake address dyan sa Pilipinas kasi sa lahat na nakakilala sa akin ng 2015 when I started vlogging, ako po ay nilisan ko na ang Pilipinas at dito na ako nanirahan kasama ang aking buena pamilya. Dahil syempre galit na galit sila sa akin mga kababayan dahil ini-expose natin. So, in-explain ko na sa inyo, enable for them to send the subpoena, di ba? O yung summon ay ginawa nila ako ng address ayon sa papakalat nila sa number 96 Dr. Sixto Antonio Avenue, Barangay Rosario, Pasig City. Sa nakaraang vlog natin, sinabi ko rin sa inyo na kung hindi ito alam ng presiding judge na si presiding judge Maria Ami Feeder Reyes. Kung ito ay ito ay ginawa ni Tunying sa basbas ni Liza Smuds, kung ito ay hindi alam ng Pampanga Regional Trial Court, ay minislead nila ang korte at very malicious at very super abusive of power, mga palangga. So yun na ho, mga ka-action, no? Napanood na po natin, di ba? Narinig nyo po yun, ang sabi ni Maharlika. Maling address nga na pinadala sa kanya ni Tunying, yung subpina na sinasabi. Ngayon, ang tanong ho natin dito, mga ka-action, kung ito po ba ay makakasuhan o pasok po ba ang nasabing subpina sa maling address? Direct to the point ho tayo, hindi po ako nagmamarunong, disclaimer lang po ito ha. At mamaya alamin po natin sa pinaka-expert na abogado ng bayan na si Attorney Claire Castro kung ano po ba ang mangyayari dito sa maling address, kung pwede po ba siya makasuhan. Okay. About naman kasi sa maling address, halimbawa, kung ito si Maharlika ay nakatira dati sa Pasig at ngayon ay ang present address niya at doon na siya naninirahan sa US, masasabi kong pasok pa rin. Pasok pa rin, lalo na kung ang ipinapakita ng mga ebidensya is may video na mukha niya. For short, sa madaling sabi, pasok pa rin yun kung nanirahan siya sa Pasig dati sa nasabing address at kung may mga kasamang video na may mukha ni Maharlika kasi ito si Maharlika, vlogger. Okay? So, ito ho mga kachong, para hindi ho tayo magtagal at maliwanagan ho tayo ng husto, pakinggan ho natin ang paliwanag ni Attorney Claire Castro. Pasok ho, Attorney.
O, napakahirap po. Mr. Ron Attorney, pakilinaw naman po yung case ni Maharlika, wrong address, wrong identity. Ano yan? Sino yan? Pero sa isuhan ng arrest warrant, pwede ba yun? Ulit, sino yun? Sino yun? Hindi ko alam Ulit, yun. ulit. Si Purple is Life, sa ipa niya, ano Mr. sabi? Rod and Attorney Claire, pakilinaw naman daw yung case ni Maharlika. Na? Maharlika, wrong address at wrong identity. Pero na-isyuhan ng arrest warrant. Pwede ba yun? Teka lang. Wrong address. Wrong identity. Paano yun? Pero na-isyuhan ng warrant? Anong kaso? Cyber libel? Hindi ko alam, partner eh. Mm. Hindi ko pa na ano yan, no? Kay Maharlika. Oo, ayun o. Okay, tanong natin kung anong address, okay? Mm-mm. Ang cyber libel, kung lang hindi ko alam kung cyber libel to partner. Normally, halimbawa ang biktima si A. Diba? Si A ang biktima. Si A ay nakatira sa Caloocan City. Mm-mm. Ang cyber libel kasi, magsasampa ka kung saan ka nakatira. So, kung nagsampa yan sa Caloocan, diba? Kung nagsampa yan sa Caloocan, hindi mako-question yung address. Mhm. Kung lang, ako yung nagtitingin lang kung anong kaso, ha. Yung wrong identity, anong ginamit niya? Baka alias, Maharlika. Mm-mm. Dahil hindi alam ang tunay na pangalan. Oo. So, pwede ba yun? Partner, kung noon siya alias Maharlika, tapos may mga video na in-attach, noon ka sa alias na yan, papasok pa rin siya. Pwede pa rin makasuhan. So sa madaling sabi ni attorney, kung maling pangalan at maling address at kung dati siya nakatira doon, kahit mali ang pangalan pala na nakalagay, kasi Maharlika ang pagkakilala sa kanya, ang pagkakilala ng maraming Pilipino na hindi naman natin alam kung anong totoong pangalan nito ni Maharlika, ano? So ibig sabihin, kapag may video pala, pasok pa rin pala mga ka-aksyon. So malinaw po yun ha, ang explanation ni attorney. Sige, tuloy attorney. Kasi well identified naman sa itsura, sa alias mo. Na siya Yun. talaga yun. Diba? Aalamin na lang yan yung kung ano yung tunay na pangalan after. But kami po nanguhula lang, hindi ko po alam kasi yung kaso nung ano. Yung pinaka-issue rito. Pero most probably dahil vlogger si Maharlika partner. Yun lang yung nakikita kong pwedeng ikasa sa kanya ng mga Cybercrime. tinatamaan niya. Diba? Cyber libel. Baka, no? Kasi medyo hard-hitting kasi siya eh. Ang dami niyang, marami siyang news na siya yung pinagmumulan. Diba? Siya yung pinagmumulan. Kaya siguro. Diba? Baka yun ang nagiging dahilan. Siya yung pinagmumulan ng news. Kaya siguro na, baka isasampa ng cyber libel. Lalo pag tinatamaan talaga ng kanyang mga Ayun, revelations. cyber libel nga daw. Yun. Okay. So anyway, partner. Ayun, no, nasa Amerika daw siya. Kung yung gumawa dito na biktima sa Manila, he can file. Oo. Diba? Kaya ang tanong is saan i-address? Okay. Saan i-address? Kasi ang alam ko, parang pumupunta naman yata si Maharlika dito. Especially during the campaign ni PBBM. Oo. So, yung last known address niya, na nalaman, partner, kung nalaman yung last known address niya, pwede doon. Maharlika, ang address po na ginamit sa kaso address sa Pasig. Okay. Nasaan na yun? So, kung sa Pasig, last known address niya ba yon? Kasi kung last known address niya yon, pwede. Pwede dun sampa, partner. Kahit nasa abroad na siya, kung ano yung last known address dito, pwede. Ayun. Yan yun. Okay. Sige. Ulitin ko mga palangga na tinaniman nila ako ng kaso at ginawa nila ako ng fake address dyan sa Pilipinas kasi sa lahat ng nakakilala sa akin ng 2015 when I started vlogging, ako po ay nilisan ko na ang Pilipinas at dito na ako nanirahan kasama ang aking buena pamilya. Dahil syempre galit na galit sila sa akin mga kababayan dahil ini-expose natin. So, in-explain ko na sa inyo, enable for them to send the subpoena, di ba? O yung summon ay ginawa nila ako ng address sa, ayon sa pakalat nila, sa number 96
Dr. Sixto Antonio Avenue, Barangay Rosario, Pasig City. Sa nakaraang vlog natin, sinabi ko rin sa inyo na kung hindi ito alam ng presiding judge na si Presiding Judge Maria Ami Feeder Reyes. Kung ito ay ito ay ginawa ni Tuning sa basbas ni Liza Smuds, kung ito ay hindi alam ng Pampanga Regional Trial Court, ay minislead nila ang korte at very malicious at very super abusive of power, mga palangga. So, Dahil sa tinawag ang aking pansin tungkol dito sa pag-issue daw ng warrant of arrest kay Maharlika, ay minarapat kong pag-aralan at alamin kung ano ba talaga ang issue patungkol dito. Disclaimer lamang po, hindi ko po kilala ng personal si Maharlika. Sa batas lamang po tayo. Sa isyong ito ay malalaman natin na si Maharlika ay sinampahan ng kasong cyber libel dito sa Pilipinas, samantalang siya ay based na daw sa US. Ayon sa balita, ang nagrereklamo sa kanya ay si Katunying, si Anthony Taberna. Ayon kay Anthony Taberna, hindi naman niya pinapansin si Maharlika hanggang sa dumating lang yung point na pati yung anak niya ay nabanggit na sa mga content nitong si Maharlika. At yung anak na niya ang naging dahilan para ituloy na ang pagsampa ng kaso ng cyber libel kay Maharlika. Yesterday, red. Ano kaya today? Yellow! My Dutchman of today, mango! Taste the goodness of milk, yogurt, and Pero ang tanong ni Maharlika ay kung pwede daw ba siyang kasuhan ni Katunying dito sa Pilipinas, samantalang alam na daw ng karamihan na siya ay based sa US at wala daw naman siyang ginagawang krimen dito sa Pilipinas dahil yung kanyang pag-vlog ay ginagawa niya sa US. Pero ayon sa batas natin dito sa Pilipinas, ang kasong cyber libel ay maaari lamang isampa kung saan nakatira ang nagrereklamo. So halimbawa, pa si Anthony Taberna ay nakatira sa Quezon City, ang dapat na venue ng kanyang pagsampa ng kaso ay sa Quezon City. So kahit nasa Amerika pa si Maharlika, ay maaari siya masampa ng cyber libel para sa mga contents na kanyang ginawa, provided na yung venue ay kung saan nakatira yung nagrereklamo. Dahil nga ang mga contents using internet ay maaaring mai-access kung saan-saan, kaya minabuti na maiayos ang venue kung saan dapat maisampa ang cyber libel. At ito nga ay kung saan nakatira ang nagrereklamo o sinasabing biktima ng cyber libel. Sa complaint na isusumiti sa prosecutor's office para sa isang preliminary investigation ay dapat nakasaad ang mga pangalan ng nagrereklamo at ang nirereklamo, ang aksyong inirereklamo, kung saan naganap ito, kailan ito naganap, kung saan nakatira ang nagrereklamo at ang nirereklamo. Bakit mahalaga yung address ng nagrereklamo? Dahil ang address ng nagrereklamo ang siya magsasabi kung saan ang jurisdiction o kung ano yung lugar na may karapatang dinggin ang nasabing cyber libel. At ang address ng nirereklamo ay dapat ding ibigay upang mabigyan ng subpina ang nirereklamo para bigyan siya ng pagkakataon na siya ay makasagot at ma-deny o mapasinungalingan ang mga inireklamo sa kanya. Kasi kapag kamali yung address at hindi siya nabigyan ng pagkakataong sumagot, va-violate ang constitutional right niya to due process. Kasi ang isang preliminary investigation ay pag-iimbestiga ng isang investigating prosecutor para malaman at madetermina kung ang reklamo ay meron bang probable cause para paniwalaan na maaaring naganap yung krimen. At kapag nadetermina na may probable cause, ito ay iakyat sa korte. So paano ma-exercise nung nirereklamo yung kanyang karapatan na sumagot at pasinungalingan ang mga reklamo sa kanya kung hindi siya nabigyan ng kopya ng complaint para sagutin ito. May mga kaso ng dinesisyonan ang Supreme Court patungkol dito. Ang isa rito ay yung kay Johan Edward Labay versus People of the Philippines, GR number 235937-40, dated July 23, 2018. Dahil hindi nabigyan ng kopya si Labay ng complaint at ng mga supporting documents, ay hindi siya nakasagot at hindi niya napagtanggol ang kanyang sarili. At ito ay nakita ng Supreme Court dahil lumalabas na ang joint order ng Ombudsman para sumagot itong si Labay
ay hindi nakarating sa kanya. Kaya nag-file si Labay ng motion for reinvestigation at humingi siya ng kopya ng complaint at saka mga supporting documents. Pero ito ay dininay ng ombudsman at kinatigan pa ng Sandigan Bayan. Kaya ang kaso ay umabot hanggang Supreme Court. At ang sabi ng Supreme Court, mahalaga ma-exercise ni Labay ang kanyang constitutional rights to due process. Dahil nga hindi siya nabigyan ng kopya ng complaint, ay hindi siya nakasagot dito. Kaya ang sabi ng Supreme Court ay dapat na ma-dismiss ang kaso dahil sa pangyayaring ito. Ang isang kaso pa ay patungkol kay Jimmy Lim Palacios versus People of the Philippines, GR number 24067, dated March 18, 2019. Ang kasong ito ay isinampa ng asawang babae laban sa kanyang asawang lalaki. Ang kaso ay vowsy, pero hindi ibinigay ng kanyang asawa ang tunay na address ni lalaki. Kaya hindi nakasagot yung lalaki sa kasong ibinibintang sa kanya ng kanyang asawa. Kaya ito ay nasampa tuloy sa korte. Kaya humingi ng pagkakataon yung lalaki na siya ay mapakinggan. Ito ay umabot din sa Supreme Court at ang sabi ng Supreme Court ay nakita ang ebidensya na hindi nabigyan ng kopya ng complaint ang petitioner at nawalan siya ng karapatan na sumagot at ipagtanggol ang kanyang sarili dahil sa maling address na ibinigay ng complainant. Kaya ipinag-utos ng Supreme Court na ihinto ang pagdinig at muling buksan ang preliminary investigation. So ano maaaring gawin ng abogado ni Maharlika rito? Maaari siya mag-file ng motion for investigation. Kasabay nito ay ang motion to defer arraignment para mapagbigyan na madinig muna ang kaso muli sa prosecutor's office para madetermina kung meron niyang probable cause. At siguro maaari niya rin tignan kung may jurisdiction nga ba yung court sa Pampanga. Dahil sabi nga natin, ang cyber libel ay maaari lamang isampa kung saan nakatira ang nagrereklamo. So, si Anthony Taberna ba ay nakatira sa Pampanga kung saan nakasampa ngayon yung kaso? Baka kasi lumabas na wala palang jurisdiction yung court. So, maaari nilang pag-aralan itong angulo na ito. Pero kung mapapatunayan naman ni Katon Ying na yun talaga yung last known address ni Maharlika at siya naman ay may tirahan sa Pampanga, wala naman magiging problema dahil mukhang hindi naman na-violate ang tinatawag nating due process. So, dahil wala naman tayong personal na kaalaman dito, tayo lamang ay nagbibigay ng ating nalalaman tungkol sa batas. Alright. Sige, na bueno. So paano hanggang bukas magkita't magkarinig? So yun na ho mga ka-action, ang malinaw na explanation ni Attorney Claire Castro, ang abogado ng bayan na patas kung magbigay ng kanyang reaction ho mga ka-action. Palakpakan. Ayan. So wala na po akong masabi dahil si attorney na po ang nagsabi kung ano po ba ang pwedeng gawin at kung makakasuhan nga ba ito si Maharlika. So, narinig nyo naman po lahat, no? Kaya wala na po akong masabi. Abogado na po ang nagsabi. So, yun lang ho, mga ka-action. Abangan na lang ho natin ang next na kabanata nito ni Maharlika at ni Katunying, no? Kung talagang ito po ba ay talagang makakasuhan ba? Kung mapatunayan, tiyak, ay maghanda-handa ka na, Madam Maharlika, ng pambayad. Ay, no, ng pambayad, Maharlika, siguro marami ka naman pambayad dyan. Pero kung halimbawa matalo mo si Katunying, si Katunying naman ang singilin mo sa damage. Ano lang yan pasingil-singil lang ho kayo ng mga damages. Oo. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping login, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone.